Handang tumugon ang mga pribadong kumpanya sa mungkahing 4 na araw na pasok sa isang linggo o 4-day work week bilang paraan para makatipid sa gitna ng krisis sa langis. Pero ang panawagan ng mga negosyante, huwag itong gawing sapilitan. Ayon sa ECOP, mas mainam pang tanggalin ang excise tax o VAT sa kuryente at gasolina para direktang gumaan ang pasanin ng mga manggagawa. Si Daniela Paulita sa balita. Patuloy ang konsultasyon ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa mga labor group kaugnay ng mungkahing 4-day work week sa gitna ng krisis sa langis dulot ng sigalot sa Middle East. Ayon kay ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr., handang makipagtulungan ang pribadong sektor pero iginiit na hindi ito dapat gawing sapilitan. Paliwanag ng grupo, hindi ito angkop sa lahat ng industriya, lalo na sa mga maliliit na kumpanya. Dapat hindi compulsory. Kanya-kanyang diskarte kung pwede sa kanila. Even some of the labor sector, medyo hindi boto dahil marami ma-displace, no? Kukulangin sila ng araw, marami kasi sa labor natin, no work, no pay. Pagka gano'n, tapos kukompress yung time, hindi naman papayag yung mga kumpanya, lalo na yung mga maliliit. Nagbabala rin ng ECOP sa posibleng pagkalugi ng mga kumpanya at pagbabawas ng empleyado kung lalo pang lulubha ang sigalot sa Middle East. Dahil sa pagtaas ng presyo ng langis at importasyon, asahan na niya ang mas mabigat na pasanin sa operasyon. Pagka talaga nagkakalugi na mga kumpanya, marami ang sasara, marami ang wala ng trabaho. Unang-una kasi, palaki ng palaki yung babayaran mo na habang tumataas yung cost of fuel, tumataas yung importation, dollar ang binabayad natin. Pati yung advantage natin na marami tayong OFW nagre-remit dito, mukhang maraming apektado. Sa ngayon, nagsimula na ang pansamantalang 4-day work week sa ilang ahensya ng gobyerno kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Suportado naman ng ECOP ang hakbang ng Pangulo na suspindihin o bawasan muna ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Pero hirit ng grupo, mas magiging epektibo kung isasama ang pagbaba ng value-added tax o VAT sa kuryente at gasolina para hindi lang ang mga malalaking kumpanya ang makinabang, kundi pati ang mga maliliit na sektor. Kaya suggestion namin, the value-added tax, kung ibaba yung value-added tax sa fuel at electricity para makatulong, kahit tatagal yung excise tax, para makatulong, para huwag masyadong maapektuhan yung presyo ng gasolina. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News.